My team and I have decided to take a short interview for the members of the LGBTQ community, including male and female. We have spent 2 days doing the interview, so welcome to day 1. Sa karanasan mo, Jel, anong klase ng discrimination yung na-experience mo? Palagi akong tinatanong kung babae ba ako o lalaki, kung straight ba ako or hindi. Pag sinasabi kong queer ako, hindi nila maintindihan. Sinasabi nilang nagpapapansin lang ako o gumagawa lang ako ng label para sa'yo. Ano naman yung naging epekto nun sa'yo? Ramdam ko, kailangan kong palagi ipaliwanag sarili ko. Ang identidad ng isang tao ay hindi para husgahan ng iba. Ang mahalaga, tanggapin natin ang bawat isa. Thank you so much for your time, Angel. Para sa ano sa ng discrimination yung naranasan? Nag-apply ako sa trabaho at pasado ako sa interview. Pero nung nakita nila yung birth certificate ko, tinanggihan nila ako dahil hindi lang ako tulad. Ano nangyari at paano ka na-diskrimina? Nakapasok ako sa trabaho bilang isang engineer. Pero kadalasan yung mga mamahalagang trabaho, binibigay lang nila sa mga lalaki tapos sinasabi sa akin ng boss ko, mahirap yan, hindi mo kayang gawin yan pang lalaki lang. Para bang minamaliit nila ako, sinasabi nila sa akin na hindi ko kayang gawin yung trabaho ko. Anong nararamdaman mo? Para sa akin, sobrang nalulungkot ako kasi syempre, pinaghirapan ko na makuha ko yung trabaho ko pero dahil lang sa babae ako, para bakit dapat itong itigil? Kasi dapat ang tinitignan ay yung kakayahan, hindi yung kasarian. Ang pagiging babae, hindi naman siya hadlang sa husay at sipag namin. Like, ako, kaya ko pa rin magtrabaho, yung pagiging engineer, para sa akin, kaya ko pa rin yung gawin kasi pinag-aralan ko naman yun at saka pinaghirapan ko. Hindi naman ako mapupunta dito kung hindi ko pinaghirapan. So, mas better na bumasa tayo sa kakayahan ng isang tao, hindi lang dun sa kasirian. Anong klase ng diskriminasyon yung naranasan mo? Nung sinabi ko ang bisexual ako, sabi nila hindi. Bakala ka lang, ngayaw namin. Naguguluhan ka lang. Pero hindi ako naguguluhan. Alam ko kung sino ako. Ano yung naging epekto nun sa'yo? Nahihirapan ako ipakita. Ang totoo ako kasi lagi may duda yung mga tao. Pero hindi sapat yung mga paliwanag ko. Para sa'yo, bakit kailangan itigil yung discrimination para sa mga bisexual? Para sa akin, kailangan itigil ang discrimination sa bisexual dahil dapat matanggap na ang bisexuality ay totoo. Hindi ito praise o kalituan. Tao lang din kami, may damdamin at may karapatang mahalin kung sino ang gusto namin. Anong naging karanasan mo sa diskriminasyon? Diskriminasyon sa pag-ibig. Kwento mo sa akin. Noon, meron akong nagustahang isang babae at sinabi niya sa akin, bakit ako magkakagusto sa isang katulad ko? Naramdaman ko na yung pagmamahal, hindi lang naman siya sa babae at lalaki. Kaya kung mahal mo yung isang tao, bakit mo pipigilan, diba? Kasi yung pagmamahal, pinagbubuklod niya tayo. Bakit na kailangan matanggap yung lesbian as a gender para sa'yo? Nabuklod natin yung pagmamahal. Hindi naman sinabing dapat magmamahal ka. May pipiliin ka na. Pagkalag mo na babae o lalaki na mamahal ka. Wala naman sinabing na masama na agad sa mata ng tao. Tsaka, kung wala talagang ginawa yung Diyos na katulad namin, bakit nandito ka? Ano pa yung ibang nangyari pagkatapos yun? Sinaktan ako ng tatay ko hindi nalangit ako. So, paano mo yung nalagpasan? Napakasakit pero buti na lang may mga kaibigan ako na nanggap ako at doon ko naramdaman na
Ano yung gusto mo iparating sa pamilya na hindi tanggap yung kaibigan? Pagmamahal ng hindi na inatutulong ko kasi hindi masama sa yung impact nila. Ang masakit nila ay yung mawalan ko ng pamilya nila. Dahil lang sa Ano naman yung naging experience mo sa diskriminasyon? Minsan nalulungkot ako, umiiyak sa isang sulok. Sinasabihan ako na lalaki ka, dapat matibay ka. Parang kasalanan na magpakita ka ng emosyon. Pero ang bigat sa loob. Bakit kailangan tanggapin na kahit lalaki may emosyon? Lahat ng tao may damdamin, hindi porke lalaki, kayang itago yung sakit. I am not a stranger to the dark. I don't